So hello po mga kablog, magandang araw po sa inyo. Ito po muli nagbabalik, syempre, Cal the Great, para sa isa na namang panibagong tutorial na ipapakita ko po sa araw na to. Bali, ipapakita ko po mga kablog kung paano ayusin drive sprocket o engine sprocket assembly ng Yamaha STX 125 motorcycle. So mga ka-vlog, dito sa portion na to, lumaki na yung canal part, yung lagayan ng tinatawag na sprocket lock o sprocket holder. Dito sa may bunga, dito sa dulo ng drive axle o counter shaft na tinatawag. So para makita natin mga ka-vlog, bubuksan natin yan, alisin natin yung pyesa, luluwagan natin yung Allen bolt para mahugot tong drive sprocket o engine sprocket. So dapat ay mag-prepare ng gamit o tools na kailangan para sa pag-aayos nito. So ayan po mga ka-vlog. Una sa lahat mga ka-vlog, nag-prepare po ako ng bagong sprocket lock o sprocket holder na tinatawag. So sa ibang catalog mga ka-vlog, dun sa halimbawa sa Honda TMX 125 Alpha, ang tawag po sa ganito sa TMX 125 Alpha is fixing plate A2. So makikita nyo sa parts catalog sa internet, sa isang website, makikita nyo po ang tawag doon is fixing plate po. So sa iba po, commonly naman to is sprocket lock o sprocket holder. Pero remind ko sa inyo mga ka-vlog na ito po ay may iba't ibang sizes. May iba't ibang sukat, pulma, lalo na dito sa lagayan ng dalawang tornilyo dito sa kaliwa kanan. Minsan mas malayo sa isa't isa, medyo minsan naman mas malapit. Then dito sa gitna, sa butas na to para sa drive axle o counter shaft, may mas maliit o may mas malaki. So generally, iba-iba po ang sukat nito at sizes. Depende po sa brand and model ng motor. Okay? Then of course, naganda pa ako ng isa pang extra, bali sira na ito. Itong isa pang sprocket lock. Tapos itong L-type Allen wrench. 5mm po ito mga ka-vlog. Then hammer o martilyo. Tapos nag-prepare na rin po ako ng mechanical pliers just in case na kailangan to. Okay? So mag-start na mga ka-vlog. So bago nyo tanggalin tong tornilyo dito sa engine sprocket o drive sprocket, i-cambio nyo muna tong gear change pedal. Primera muna natin. Yan. Okay. Tsaka nyo luwagan gamit tong 5mm Allen wrench. Ito. So ibayin natin yung view para makita ninyo. Yan. Luluwagan nyo yung yan Allen bolt na to ng pakaliwa o counterclockwise. Okay. Medyo ano naman siya, medyo matigas kaya kinambyo natin. Yan. So kaya naman kinakambyo to sa primera para sa pagtanggal ng bolt, nakakontra. Pag inikot yung pakaliwa, hindi sasabay yung engine sprocket sa pag-ikot pakaliwa o paabante. Kasi tatanggalin nyo nga yung bolt na to. Ito, itong 5mm Allen bolt.
Yan. Nalaglag na yung isa. Then ito, pwede nang kamayin. Yan. Ikot yung pakalawa. Yan na. Ito mga ka-vlog, tanggal na yung dalawang 5mm Allen bolt. I-set aside muna natin. Subukong hilahin. Gagamit muna ako ng yung tinatawag ng balat ng biskwit. Ay, kamayin nyo na lang. Sabayan nyo ng basahan. Huwag nyo marumihan masyado. Medyo matigas. Yan. Pwede nyo tanggalin muna saglit. Depende sa inyo. Pwede nyo alisin yung chain lock nitong kadena. Pwede naman po. Kung nahirapan kayo. Kaya tatry ko muna hugutin tong drive sprocket o engine sprocket. Hugutin ko pa palabas. Subukan muna natin. Yan na. Medyo mahirap. Hanapin nyo yung chain lock. Iikot natin yung gulong. Ayan. Ito. Gamitan natin ng mechanical pliers. Alisin muna natin yung chain lock. Ayan. Tutukan natin. I-focus natin. Ayan. Ayan. Alisin nyo muna yung chain lock. Para di na kayo mahirapan. Ito. Tapos to. So, tatlong parts yan mga ka-vlog ha. Common naman yan sa mga nagmamotor. Tatlong parts ang motorcycle chain lock. Ito. Ito yung isa. Ito yung pinaka-last. Ayan. Alisin muna natin ha. Neutral natin para umikot na todo yung engine sprocket. Ayan. Kunin natin yung naiwang parts ng chain lock. Ito. O sa iba, chain link. Ito ah. Ayan. Ito. Ayan. Say natin yung pyesa. Alisin natin one by one. Ito. Silipin natin ah. Ayun. Ayan, nakikita nyo mga ka-vlog, yung ngipin dito sa loob ng sprocket lock o sprocket holder, busalsal na kung tawagin o naubos na, napudpod. So sira na siya. Ayan. Then alisin natin yung drive sprocket. Ayan. So check natin yung ngipin sa loob. So okay pa naman siya, alas buo pa yung ngipin sa loob ng engine sprocket na to. So magagamit pa siya. So ito yung sinasabi ko kanina mga ka-vlog. Yung sa counter shaft o drive axle sa bungad sa dulo. Yan o. Yung canal part o yung lagayan ng sprocket lock. Lumapad, lumaki. Napudpud po. Nangyayari po yan pagka talaga sa katagalan. Sa puwersa, napupudpud po yan. Yan. Medyo dito sa bandang dulo sa itong tinuturo ko, parang biyak siya. Naubos o napudpud. So ganyan po nangyayari kapag sa ibang motor. Dahil since lumaki na yung canal part, ito lumapat. Dapat makitid lang yan eh. Yung sakto lang sa isang sprocket lock. Mangyayari dyan, makikita nyo naman, papakita ko. Ang gagawin natin dyan, magdadagdag kayo ng o magpapalaman kayo ng pwedeng nut washer
pwede hanggang isa o dalawa pang sprocket lock kung mag-fit. Dapat kasi pag once na nailagay na yung engine sprocket dito sa drive axle sa bungad, dapat hindi po nagsa-side play. Ibig sabihin, halimbawa nailagay na to, yan, hindi po dapat gumaganyan. Yung kalog na side play, hindi po dapat ganyan. Dapat naka-steady lang. So papakita ko po paano ayusin ito problema dito sa drive sprocket, okay? So pwede natin punasan ito saglit para mas malinis itong drive sprocket o engine sprocket, okay? Punasan ko. Pwede nyo gamitan ng gasolina, toothbrush. Depende na po sa inyo. Mamasamasang basaan. Ayan o. Ayan. Oh. Okay, malinis. Ayan po. Tapos punasan nyo na rin itong bungad ng drive axle o counter shaft ng Yamaha STX125 motorcycle. Ayan. Tapos to, so examine natin mga kablog kung ilan ang possible na may ilalagay na extra sprocket lock na to. Ito pa yung isa. Ayan, punasan natin ha. Ayan. So just in case na merong ganitong mga sobra, then nabusalsal, dapat ma-flatten niya mga kablog. Kaya po ako nag-prepare ng hammer. Papaluin natin to, yung nakaangat, itong matulis na parts na to, dapat flatten yan. Kasi nga sisisik natin kung sakali dito. Ayan, baba natin yung, ayan. Gamit tayong kahoy ha. Yan. Yan, paluin nyo lang. Yan. Yung sobra na yan, yung pinapalo ko, yung matalas, martilyo nyo po yung mga kablog hanggat maaari. Huwag nyo nung grinderin. Paluin nyo na lang hanggat maaari para ma-flatten yung portion dito. Para pag sinasalpak na to, just in case, hindi kayo mahirapan sa paglalagay. Yan. So, ito pang isa. Kasi dalawa to eh. I-flatten natin tong isa pa. Martilyo ulit, paluin natin ng dahan-dahan. Yan. Yan. Okay. Tapos, balik tayo dito sa portion na to. Yan. So of course mga ka-vlog, halimbawa, ito, engine sprocket o drive sprocket, tapos isang extra sprocket lock yung luma, tapos yung bago. Ang sequence ng mga ka-vlog o arrangement dapat, siyempre ganyan. Iharap nyo tong may logo o yung brand, dapat yan na nakabungad. Tapos isunod yung luma at yung bago. Dahil itong bago, siyempre of course, may ipin. Ito dapat yung pinaka nakaharap o nakabungad. So ganyan ang arrangement niyan. Una, pangalawa, pangatlo. Yan. Yung pangatlo yung pinakahuli, yung bagong sprocket lock, okay?
Hindi pwedeng ito yung nasa loob. Hindi pwede yan. Kakalog yan. Ito dapat, kung ano yung may ipin, yung bagong napalitan, yun yung nakalabas dito pag nilagay nyo na. So tingnan natin kung ilang extra sprocket lock yung may ilalagay natin. Dahil lumaki na yung canal part dito, yung hulma dito sa drive axle. So unahin muna natin itong drive sprocket. Pasok natin. Yan ha. Yan. Diba? Ang laki ng clearance o yung canal part dito. Sunod ito yung luma. Yan. Oh, naku. O kailangan pa ng isa. Di ba malapad pa rin? Yan, lagyan nyo pa tong isa. Yan. Sana may pasok. Yan. So dalawa na yan. So ito yung magiging huli. Yung bagong sprocket lock o sprocket holder na to, itong hawak ko ngayon, yung huling ilalagay ninyo dito. Yan, ng ganyan. O, di ba? Oh. So may konting clearance pa. Kalug pa ng konti yan. Just in case na ganyan na nangyari, magdagdag pa kayo ng isa pang extra sprocket lock or washer. Pero gaya ng sinabi ko, dahil kung washer ang ilalagay ninyo, dapat yung washer ang nasa loob bago tong bagong sprocket lock. Gaya ng sinabi ko, dapat ito ang pinakahuling ilalagay. Itong bagong sprocket lock, dapat nakabungad yan. Okay? So ayan, ayusin na natin. So since kulang, wala na isa pang extra sprocket lock, maglalagay lang ako ng washer o nut na medyo malaking nut, yung butas, as long as kakasya itong Allen bolt. Or mag-prepare pa kayo ng isa pang extra bolt na sakto dito sa thread, dun sa butas ng drive sprocket. Ito yung sinasabi ko. Either ito valve nut to o yung sa pito ng tube ng gulong, ito valve nut 12mm to, itong hawak ko, or itong lock washer. As long as kasya yung bolt, dapat ganyan, magkakasya. Ito. Okay. Kaya itong valve nut ang ilalagay natin kasi yan yung kasya. At tansyahan po yung kapal niya. Yan. Papayta ko lang sa inyo. Tapos to, yung 5mm Allen bolt, kasya rin yan. Ayan. Okay, dapat kung ito ang ilalagay ninyo, dapat isa pang ganito. Depende kung mag-fit dun sa pagitan ng sprocket lock tsaka drive sprocket. It's either itong ilalagay nyo, itong valve nut, or itong lock washer. Depende po. Kasi ang habulin nyo yung kapal, tsaka yung clearance. So maghanap ako na isa pang lock washer o valve nut. Yun na natin. Gawa natin paraan. Ito. So sa ganitong pag-isa-size ng drive sprocket o engine sprocket assembly, hindi agad-agad ganyan. Lagay agad, ilalagay agad yung bolt, higpitan, hindi. Magtatansya kayo mga ka-vlog. Sabi ko kanina, dapat walang side play yung kakalog ng patagilid. Kaya nga mag-fitting kayo, magpapalaman kayo. Ayan, gagaya niya, naglagay ako ng, para malaman ninyo, maglalagay kayo ng extra sprocket lock, luma,
Then kung kulang pa at wala na kayong pangdagdag na sprocket lock, gawin nyo ng paraan. Ito nga, maglalagay kayo ng isa pang o extra mga valve nut o lock washer. Hahabulin nyo lang yung clearance o kapal. Kagaya nya, no, medyo makapal pa yung agwat nya. Ayan, no. Kasi kailangan walang side play. Kung ito lalagay natin, yan, medyo malaki. Hindi na pwede. Yan, no. Titingin kayo sa gilid para mahabol nyo yung clearance at kapal ng ilalagay ninyo, either lock washer or valve nut. O pwedeng washer din. Pwede naman. So parang ganito, para-paraan tayo. Yan. Magtatansya tayo. Mag-alis tayo ng isang, halimbawa, makapal kasi yung valve nut. So mag-alis kayo ng isang pirasong sprocket lock. Sana matanggal pa. Mag-alis tayo. Yan. Ito, susubukan ko. Unahin ko to. Itong valve nut. Isabay na rin natin agad yung bolt. Okay? Tutok nyo sa butas ha. Ayan ha. Ikot nyo. Ayan ha. Dapat yung butas ng sprocket lock nakatutok sa butas ng engine sprocket. Tapos, sabay-sabay yan. I-prepare nyo na yung bagong sprocket lock na to. So, para di ka mahirapan, ganito. Ilusot nyo rito sa bolt. Yan. Ganyan ha. Yan na nakaharap. Ganito. Ihanda nyo yung isa pang Allen bolt na 5mm. Lagay nyo sa kabila. Sa isang butas. Tapos, yan ha. Para masundan nyo. Yan. Tapos isunod nyo tong isang valve nut. Yan, ganyan. Okay? Hawakan nyo ng ganyan, sabay-sabay. Tutok nyo dun sa etong dulo ng bolt, tutok nyo sa butas. Para maikot nyo, mahigpitan, clockwise sa pakanan. Yan ha. Yan, ganyan. Subukan lang natin kung mag-fit siya. Okay? Hindi muna natin yung yung nut muna. Pasok nyo muna saglit yung basta to ganyan lang. I-prepare nyo ng ganyan. Pero ipapasok nyo muna yung sprocket holder o sprocket lock. Pasok natin. Ilulusot ko muna mga kablog. Yan. Dun sa bungad ng countershaft o drive axle. Lusot mo na. Yan. Yan na. Yan. Nandun pa rin yung valve nut dun sa pagitan o sa loob. Yan na. Okay na yan. Lapit ko. Yan na. Silipin nyo mga kablog ha. Kakamay nyo muna. Ikot natin. Ba, yan. Naipasok ko na isang Allen bolt dito. Doon sa isang butas ng drive sprocket o engine sprocket. Yan. Iikpitan nyo yung bolt na to gamit ng 5mm Allen wrench L-type. Iikot nyo clockwise o kanan. Ikot mo na saglit. Silid nyo to. Huwag nyo muna higpitan agad mga kablog ha. Huwag nyo muna higpitan ng todo yung dalawang bolt na to. Kasi titignan pa natin kung magkakaroon ng side play. Hindi naman totally sa sprocket kasi o engine sprocket, normally lang yung pagkalog nya. Normal lang yung pagkakaroon ng play o clearance. Sa side play nga lang mga kablog kasi, limitado pagdating sa engine sprocket, yung side play. Kasi patagilid lang paglagay nga ng engine sprocket dito sa drive axle. Gusto nyo ipitan ng todo,
i-cambio nyo itong gear change pedal sa Primera para kumontra, hindi sumuwi sa pag-ikot. So, higpitan ko pa ng todo ha. Higpitan natin, halimbawa, higpitan na natin ng todo itong bolts dito sa drive sprocket, kasabay ng sprocket lock. Higpitan natin pa kanan o clockwise, yan. Tapos itong isa, yan. Ikot natin pa kanan o clockwise ha. Higpitan ulit natin ng tama. Yan. Hindi naman sobrang higpit kasi baka ma-lost thread. Yan. Yan. Yan o. Halimbawa, nagpitan na natin tong 2 bolt. O, kalugin natin. Ayan o. So, makikita nyo may side play. Yan o. Ayan o, may side play. So, medyo malaki yung clearance na pagdating sa side play nitong drive sprocket o engine sprocket. Ayan. Ayan. Kaya dapat, much better, mas fit o mas may steady pa siya ng kaunti pa. Kung mag side play man talaga, kundi may iwasan, kunting-kunting side play lang hanggat maaari. Yan. So yan, ganyan lang. Yan lang gagawin ninyo mga ka-vlog. Ngayon pwede nyo munang testingin. Siguro ilang araw, ibiyahin nyo muna tong motor kung matatanggal o mabubusalsal ulit yung ngipin dito sa sprocket lock kahit bago. Ite-testing ko muna siya. Since nakita nyo na, ganyan, yung ginawa ko, ganyan ang paglagay, pagkabit. Pag aayusin yung ganitong problema, nabusalsal yung lumang sprocket lock, tapos kasabay nung drive axle, sabi ko kanina, lumaki yung canal part dito sa drive axle mismo, yung pinaglulusutan ng engine sprocket. Yung canal part kung saan yung nilalagay mismong sprocket lock na dapat supposedly, yung sprocket lock, isang piraso lang ang dapat ilagay. Napaka-importante ito mga ka-vlog, itong tutorial na to. Halimbawa ganyan, nabusal sa natatanggal, malaki yung canal part dito sa drive axle. Pag wala pa kayong panggastos kasi, ang nangyayari kasi, kung gusto nyong ayusin talaga, magpapalit ka ng drive axle. Ito, itong tinuturo ko, yung counter shaft. So sa makina yan, yung pyesa ng transmission to. Transmission main shaft na tinatawag, yung isa. Tapos to, transmission counter shaft to, o drive axle. Papalitan nyo. Kung gusto nyo na magandang canal part, o yung hindi na malapad yung canal part, yung bago, magpapalit kayo ng drive axle na to. Itong tinuturo ko. Siyempre magastos yung mga ka-vlog. Pag di kayo marunong mag-overhaul ng makina o ng engine, magpapagawa kayo sa mekaniko. Pababaklas itong engine, bubuksan yan, bibiyakin yan. So gastos yung mga ka-vlog. Tapos bibili kayo ng panibagong drive axle na to para mapalitan. Mag-engine overhauling kayo. Bubuksan to para mapalitan. Yun yung nangyari. Sa mga may pera yon. So, ibig sabihin, sa madaling sabi, itong tutorial na to, ano to, alternate solution po itong mga ka-vlog o remedyo kung tawagin. Kung gusto nyo makatipid o maremedyo muna pansamantala, ganito po yung gagawin ninyo. Itong tutorial na to, napakahalaga nito mga ka-vlog. Sa mga wala pang panggastos o pang overhaul dun sa mekaniko, pambayad, dahil ito technically engine overhaul yan, bibiyakin yan para mapalitan to dahil nasa loob yan. Itong drive axle na tinatawag, papalitan yan, bibiyakin yan. So gastos yan. Tapos syempre, hindi pa kasama yung pesa, papalitan pa yan. Bibilan nyo ng original na drive axle pang Yamaha STX125 motorcycle. Ganun po yung nangyayari. Kung may panggastos kayo, what if kung wala, diba? So ito, remedyo to, o alternate solution po ito. Itong tutorial na ginawa ko, itong pinakita ko. Napakahalaga niyan. So yan, nilalagay ko na yung drive chain o kadena ng motor. Balik natin pagkatapos yung neutral nya. Ikot nyo. Neutral nyo muna ulit. Neutral position. Ibalik nyo yung kadena. Yan.
ikutin natin. Sumasayad kasi yung gulong. Yan. So okay mga ka-vlog, itong tutorial ko, ano to, no cuts, no edits. Wala pong edit dyan. Maglalagay ng mga caption, effects, filter. Actual tutorial to. Hindi ko po siya edit. Prepare natin tong part ng chain lock. Itong hawak ko, lusot nyo rito. Yan. Lusot nyo muna rito sa isa pang butas, sa links ng chain. After nyan, ito, balik nyo tong hawak ko, yung pangalawa. Yan, lusot nyo na maayos. Tapos to, yan. Yan. Yung pinaka-lock nya. Ito, tapos pliers. Make sure na well fitted yung pag-lock nyo. Itong chain lock gamit tong mechanical pliers. Ayusin nyo yung pag-lock. May canal part yan. May kita yung canal part dito. Itong portion na to, may canal part yan. Kung titingnan nyo maigi. Yan, lusot nyo Yan, yan. Yan lang. Yan po. Yan, nailock na yan. Yan. Yan po, nailock na po yung kadena. Okay. Neutral nyo muna yung transmission. Tapos ikabit nyo na. Ito. Dito sa itong driven sprocket na tinatawag, yung mas malaki na nasa gulong, ilagay nyo na yung kadena. Tapos ikot nyo. Pwede yung ikot yung gulong mga ka-vlog para mailagay na siya. Isabay nyo pag-ikot ng gulong. Atras. Kamayin ko. Yan. Ikot nyo lang. So, may ikot lang. Isa ikot nyo lang yan mga ka-vlog Yan. Ayan ako. Tapos, paanda rin natin yung motor. Particularly yung engine. Paanda rin natin. Ite-testing natin mga ka-vlog yung kanyang driving system. Dito sa gulong, sa kadena, at dito sa engine sprocket, at doon sa driven sprocket na tinatawag. Okay? Papantanin ko yung motor mga ka-vlog Ayusin natin. Naayos ko lang. Ulit. So yan, i-review ko mga ka-vlog yung portion dito para makita nyo yung driving system nya, para matesting natin yung ginawa kong tutorial dito kung matatanggal o good performance po. Testing natin Camera natin.
Ayan mga ka-vlog. Ayan, tingnan natin yung sprocket ha. Dito sa drive sprocket at driven sprocket kasabay ng kadena. Ayan, tingnan natin tong portion dito. Kung matatanggal. Ayan, yung driving system niya tingnan natin. Ayan. Okay, di ba? Ayan. Nakasegunda po yung mga ka-vlog ha. Yan. Okay. Yan. So yun lang mga ka-vlog ha. Napakita ko na yung yung tutorial na to kung paano mag-ayos at magkabit ng engine sprocket o drive sprocket kasabay ng sprocket lock o sprocket holder. Kasabay ng 2 bolts. Tapos extra pang yung pangpalman natin, 2 valve nuts. Tapos pinandar natin. Ayan. So goods na yan mga ka-vlog. Ulitin ko, napakahalagang tutorial to mga ka-vlog. Pag may ganito kayong kaso sa motor ninyo, particular dito sa portion na to, nabusalsal yung sprocket lock. Tapos yung, ulitin ko, lumaki yung canal part ng bungad ng drive axle o transmission countershaft kung saan nilalagay yung sprocket lock. Gantong solusyon yung gagawin ninyo. Pansamantala, kung wala pa kayong pampa-overhaul, dahil papalitan yan, just in case, itong drive axle, i-overhaul yan, bubuksan to. Medyo malaking gastos kapag hindi kayo marunong mag-overhaul, syempre magpapagawa kayo. Ito munang remedyo ang gagawin ninyo o alternative solution. Yan. Which is effective naman mga ka-vlog. Effective po yan. Okay? So yan, tapos na po yung aking tutorial sa araw na to mga ka-vlog. Again, maraming salamat po sa mga nanood, sa mga subscribers at viewers na nanood po sa tutorial na sumusubaybay sa aking YouTube channel, Kyle the Great. And don't forget to subscribe mga ka-vlog. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel and hit nyo lang yung notification bell para sa updates. So God bless us all.